Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa abroad, nasa malayo, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Maraming salamat po sa mga nagpadala ng tulong nila. May mga nagpadala yesterday, the other day, at last week din po, may mga nag-pledge din po last night sa live natin para sa bag ng pag-asa para sa mga bata. So, ang bag na pinagawa natin, nakikita nyo yung video ngayon, yung actual na bag na pinagawa natin. So, yung bag mismo is waterproof para hindi mabasa. Ang mga bag na ito ay pamimigay natin sa araw mismo ng pagtatapos o graduation ceremony ng mga bata sa elementarya o di naman kaya kindergarten. Dahil 5 school po ang bibisitahin natin, pupuntahan natin ang liblib na mga baryo o liblib na mga barangay para ihatid natin ang pag-asa na mensahe natin para sa mga batang magtatapos. Ito ang tulong natin para hindi na problemahin ng kanilang magulang kung saan hahagilap ng budget o pera sa pagbubukas muli ng klase. Kasi biruin ninyo, April will be the closing ceremony, April, May, and then June, bukas na muli ang klase. Ibabalik muli sa June ang opening ng school year. So, konting-konti lang yung oras para makapaghanap ng pera o budget ang ating mga magulang. At alam ko, ramdam nyo ngayon ang krisis na pinagdaraanan natin kasi ramdam ko rin ito ngayon. Para sa may mga extra dyan, kahit anong halaga man yan. It's not about how big the money is, but it is about your gesture, your generosity, and your love for these charity events natin, sa charity work natin. Para po sa inyong tulong at donasyon, nasa screen po natin yung RCBC Peso account ko po, yung BPI Peso account ko, at dahil sa isa sa mga hiniling ninyo ay magkaroon ng GCash, andyan po yung GCash number sa screen po natin. For this content, ang pag-uusapan natin ay ang mga dapat at hindi dapat na posisyon o pagkakalagyan ng mga salamin sa tahanan man yan, isasama ko na rin po ang mga sa negosyo natin. Ibig sabihin, ang pag-uusapan natin is Mirror Feng Shui Guide for 2025. Make sure po, panoorin ninyo ng buo hanggang sa katapusan ng content natin ito para makuha ninyo itong mga gabay at magamit ninyo sa pang-araw-araw na buhay. Alam niyo po ba na ang mga salamin ay isa sa mga makapangyarihan na pwede nating gamitin sa pagpapalakas, sa pagpapahusay at pagpapadoble ng good energy batay sa feng shui ng ating mga tahanan o negosyo. Pwede rin itong gamitin natin sa paglilihis ng masamang enerhiya at kung paano sila mailalagay ng maayos, matalino at ayon sa feng shui. Dito ito nababatay ang pagiging epektibo nito kung gaano ito kalakas. The feng shui is very colorful and I need you to understand every topic natin in the very smart way. Ang mga salamin ay maghahatid ng makulay na cosmic energy sa bawat buhay at tahanan natin. Ngayon, marami sa atin na hindi natin alam or most of us are not aware na karamihan nangyayari is dahil sa maling pagkakalagay ng mga bagay-bagay sa loob ng ating tahanan, doon pala ang nagiging dahilan kung bakit nagkakandaletse-letse ang buhay at sources of income natin. Yun, okay? So, that itself is something that you have to understand. Bakit binibigay ni Franz ang mga topic na ito? Bakit sa pagsisimula ng taon, binigay ni Sir Franz ang mga flying star, ang mga direksyon at sektor na dapat iwasan? Yun, mga diniscuss ko yan dahil ang bawat lokasyon, ang bawat pagpuposisyon ng mga bagay-bagay ay kailangan nating pag-isipan ng maigi dahil pwede itong magdala ng swerte. Kung mali ang pagkakalagay, kung mali ang pagkakaposisyon, siguradong ito'y magdadala ng malas. Ang salamin po ay nagdi-deflect
ng bad feng shui. Pag sinabi nating nagdi-deflect ay binabasag nito, pinalalabas nito o sinisira nito ang negative energy na dapat sana ay papasok sa bahay o mananatili sa paligid natin. Minsan at madalas kong nakikita, that's why since napag-usapan naman natin ang mga salamin, maraming mga tahanan ang gumagamit ng pakwa, in our Filipino term, bagwa. Sino bang familiar sa bagwa? Ako, I'm not using bagwa because very critical po ha. Very sensitive, very critical. Yes, powerful si bagwa, but this is very sensitive. Isang mali lang na posisyon o pagkakalagay nito. Every year kasi ililipat mo yan eh. Maling posisyon o maling pagkakalagay at maling pag-aalaga ng bagwa ay mapapasama ang daloy ng enerhiya ng inyong tahanan. Karamihan sa mga tahanan ay nakikita ko na doon nila sinasabit yung bagwa sa taas ng main door nila. Yes, sinabi ko kanina na ito'y nagdi-deplete, kinokontrol ang pagpasok ng negative energy sa ating tahanan. Ang problema nito, kung dyan nyo ilalagay, ang harapang tahanan o ang harapang bahay ninyo, sila naman ang maaapektuhan. Kaya magkakaroon ng hindi magandang relasyon between you and your neighborhood kasi sila ang natatamaan, sa kanila nagbabounce yung negative energy na dala ng pagdideplete or epekto ng bagwa na sinabit nyo sa taas ng main door ninyo. At tandaan nyo po ito ha, ilagay nyo po sa isip at puso ninyo na kung anuman ang ginawa natin na makakaapekto sa buhay at pangkabuhayan ng ibang tao, magbabounce back, magbubumirang yan, babalik yan sa atin. Sabi ko kanina na ang bagwa ay magkokontrol ng pagpasok ng negative energy. Saan lang tayo nagkakaproblema? Doon niya tinatapon yung negative energy na yon kung saan siya nakaharap. Yung kadalasan, yung harapan ng bahay natin ay meron tayong neighbor, there's another house na doon natatapon sa kanila yung negative energy. As a result, nagkakaroon ng conflict, hindi pagkakaunawaan at away between neighbors. Kaya, iwasan natin na maglagay ng bagwa sa taas na bahagi ng ating pintuan. Pangalawa, uulitin ko na kung anuman ang ginawa natin, kung nakaapekto tayo sa buhay at pangkabuhayan ng ibang tao, babalik at babalik yan sa atin. Kung gumawa tayo ng masama, kung nag-comment tayo ng masama, kung nag-isip tayo ng masama sa ibang tao, itatak nyo sa isipan ito, babalik yan sa inyo. Hindi man instantly, mararamdaman nyo, babalik yan sa inyo. Pero kung gumawa tayo ng mabuti sa ibang tao, we loved other people, we help other people, and even passing on a positive and good energy, yan ay babalik din sa atin. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay yung pagpoposisyon ng mga salamin ninyo sa tatahanan ninyo. Malaking salamin man ito o maliit na salamin, malaki ang epekto nito sa ating buhay at pangkabuhayan. Sa Mirror Feng Shui Guide natin, mirror or ang mga salamin ay dapat hindi nagre-reflect ng hindi maganda. Okay? Isa sa mga hindi magandang i-reflect nito, unang-una, iwasan nyo po na ang salamin ninyo ay makikita nyo doon sa reflection ng salamin ang CR ninyo, ang kubeta ninyo, ang toilet ninyo. Okay? So, never and do not position a salamin na makikita lalong-lalo na nakaharap sa comfort room ninyo. Because nadodoble yung negative energy natin. That's why hindi tayo naglalagay ng mga enhancer, na mga pampaswerte sa loob ng comfort room natin. Because comfort room, that is the place where we flush the negativity. Diba? Dirty area ang tawag natin dyan. And we believe that there are negative energies. So, pag nare-reflect ng salamin, ang bukas na pintuan, nakikita yung toilet bowl, yun. It will double the negative energy na iikot sa loob ng tahanan nito. Okay? So, mas maganda, iwasan ninyo
Sir Franz, paano ba namin gagawin? Make sure nyo po na yung salamin ninyo, yung nire-reflect niya, it could be a beautiful painting. Okay na yun, ha? Sir Franz, wala kasi kaming mga view dito, kasi condo unit, puro kami pader, may bintana man, maliliit lang. So, what you can do is, pwede nyong i-reflect sa salamin na yan, makikita sa salamin na yan, is a good painting, a beautiful scenery. Pwedeng bundok, pwedeng dagat. Maganda yon, okay? Ang maganda po, para sa may mga shop, okay? Mami Vem, mirror sa loob ng comfort room, okay lang po. Sa mirror or salamin sa loob ng comfort room, okay lang po. Hindi maganda kung sa labas ng pintuan ng comfort room ninyo ay may nakaharap na salamin. O sa labas na bahagi ng comfort room, any area of which area ng tahanan ninyo, ay makikita mo yung salamin doon. Makikita mo yung CR doon. So, iwasan nyo po, okay? Pero yung nilagay nyo salamin sa loob ng CR, okay lang po yon. Okay? Yung nilagay nyong salamin sa loob ng CR, okay lang po iyon. Ngayon, kung may tindahan kayo, okay? Kung may tindahan kayo, kung may shop kayo, kung ano bang negosyo ninyo, mas mainam that there is a mirror na nare-reflect yung customer na papasok. Hindi sa bungad mismo ng shop, hindi yung pagbukas ng shop, salamin agad. But on the area kung saan kayo nag-entertain ng customer, mas maganda na may salamin sa likod ninyo para madodoble ang number of customer. That will double the number of customer, doubling the sources of income, double the income, double the yung double the sales ang nangyayari. Okay? Kung whether it would be a small shop or a big shop, mas mainam ang ganyan. Iwasan nyo lang na if it's a shop, huwag agad na pintuan ang nakaharap nito. If it's a reception, mas maganda yung reception area ninyo, hindi agad pagbukas ng pintuan, bubungad agad ang reception and then salamin agad. Medyo on the side siya. Nasa kilid siya. Pangalawa, na gabay na maibibigay ko sa inyo is iposisyon ang ating mga salamin sa loob na bahagi ng ating tahanan. Bawal na pagbukas ng main door ay may sasalubong na salamin. Bawal na bawal yan. Pwede tayong maglagay ng salamin saan? Sa sala natin. The best that we can place, isa sa best na lugar na pwede tayong maglagay ng salamin ay sa ating mga sala. Ngayon, kung meron kayong sala at malaki ang bintana, at sa labas ng bintana, kung dudungaw kayo sa bintana na yan, ay makikita ninyo ang magandang garden. Pwede kayong maglagay ng salamin na marereflect na yung garden sa labas. Very much okay yon, ha? Very much good feng shui yon. Yung marereflect na yung mga puno, yung natural landscape ng labas ng bahay natin, makikita at madadala niya sa loob. Nagkakaroon ng continuity ng chi energy. So, maganda yon. Ngayon, sinabi ko kanina, pwede rin kayong maglagay ng salamin sa sala, tapos ang kaharap nito ay mga mamahalin na mga painting, magagandang mga painting. That is very good, okay? Maganda yan. Ang salamin kasi, ang pinakamahalagang gamit ng salamin ay dinodoble ang good feng shui nito. So, ibig sabihin po, hindi maganda na yung nare-reflect ng salamin ay basura. Nare-reflect ng salamin ay sirang gamit. Nare-reflect ng salamin ay CR. Bakit? Dahil madodoble nito ang negativity. Now, we wanted to take advantage, doubling the blessing, yung pagdodoble ng blessing natin. Okay? So, ngayon, if you are into a business, meron kang retail business, it could be a sari-sari store, it could be, RTWs or appliances, mas maganda, maglalagay tayo ng floor-to-ceiling na salamin. Okay? Kung saan, ito'y makikita mo sa salamin na yan, pagpasok ng customer, madodoble yung number of nakadisplay yung mga binebenta. That will help to double also the income, and at the same time, mas pinalalaki nito
ang lugar o espasyo natin. Basta iwasan lang natin na maglagay tayo ng salamin na pagbukas ng pintuan, bumubungad agad yung salamin. Hindi yun maganda, okay? Because hindi kasi hindi masasala ng salamin alin ang good energy and bad energy. So yung matataboy niya, masasama niyang itataboy yung blessing. So iwasan natin yon. So, pwede tayong maglagay ng salamin sa negosyo natin, sa may cashier na area, sa may mga display ng ating mga product. Okay? Kung cabinet yan, you can put behind salamin para marami tingnan ang mga display ninyong mga binebenta. Or, in other words, it will double the sales. Iwasan natin ang maglagay ng salamin sa kwarto natin because it will distract our sleep and rest. Yan ang pinaka-basic na explanation. Even televisions and computer. Makikita nyo yung TV screen natin, lalong-lalo na yung malalaking TV screen na makikita mo pag naka-off yung TV mo or naka-off yung computer mo, makikita mo yung sarili mo sa screen because it is like a mirror. Okay? So, hindi ito maganda to put television set, entertainment set, and computer sa loob ng ating mga silid-tulugan. Uulitin ko, dinidistract nito ang maganda at mahimbing na tulog natin. Kaya karamihan sa mga tao ngayon ay na hindi alam, halos pinagkakasya lahat lagay ng salamin dito kasi gusto ko pagkabihis ko sa loob yung room ko, may sariling CR. So, andun din yung mga damit ko. So, pagkabihis ko, bago ako lumabas ng kwarto ko, makikita ko yung sarili ko na nakabihis na, which is very, very wrong. Maliban lang kung meron kang walk-in closet sa bedroom mo, na kung saan ito'y hiwalay na silid, kung saan doon ka magbibihis, doon ang mga damit mo at doon yung salamin. Okay lang yon. But, if it's a bedroom alone, tapos maglalagay ka ng salamin, it will really distract your sleep. Mas maganda sa tahanan natin na if malaki yung tahanan natin, pwede tayong maglagay ng foyer. Foyer. Ano ba ang foyer or foyer? Di ba pagpasok mo ng bahay na malaki, may mga cabinet pa dyan, may lalagyan ng mga sapatos, you know, hindi mo agad makikita yung sala set. Hindi mo agad makikita yung dining table. May foyer bago ka pumasok talaga sa main house ng tahanan. Okay? So, you can actually put a mirror on your foyer, pero hindi dapat uulitin ko. Kasi ang foyer is near to the main door. Pero dapat ang pagkalagay ng salamin hindi nakaharap mismo sa pintuan, sa kilid. There will be a side wall on the main entrance on your foyer, doon mainam ilagay ang salamin. Halimbawa, pagpasok ng pintuan ng main door, on the right side there's a wall or on the left side there's a wall. Pwede kayong maglagay ng mirror dyan plus a console table kung saan maglalagay kayo ng bowl, kung saan ilalagay yung mga susi ninyo, maglalagay kayo ng Buddha dyan, maglalagay kayo ng crystal dyan that controls negative energy. Maganda yan. And you can put a mirror dyan. Pwede rin, mirror on this side. Mirror on this side. Pagpasok mo, hindi mo makikita agad yung salamin kasi nasa kilid lang siya. That's very much fine. Okay? Okay yun. That will create actually, ang paglalagay natin ng mirror on the foyer side ng tahanan natin para sa may mga malalaking bahay, ha? It will create an illusion of a big and spacious house. And at the same time, makokontrol nito yung flow ng negative energy because you have it there. Mas maganda kung yung kaharap ng salamin mo on your foyer ay another table or desk na may painting dyan o mga kristal na naka-display or wealth tree, hindi naman kayo buhay na halaman, maganda yon. Basta, uulitin ko, no, paulit-ulit na lang ako nito, na pagpasok mo ng bahay, pagpasok mo ng pintuan, salamin agad, tanggalin nyo po yan, okay? Another, ang pwede nating
magamit ang salamin batay sa feng shui is ito'y magpapalawak sa mga maliliit na sulok o bahagi ng ating tahanan. Now, if you are going to make use of a mirror sa hallway na maliit and you wanted na medyo lalaki siya, o corner na maliit and you wanted it to make it wider, I suggest malaking salamin pero soft yung edge niya, paoblong, pahaba na paoblong. Huwag kayo gagamit ng salamin na mga sharp yung corner, mga sharp yung design because you are defeating the purpose of a good flow of chi energy. Okay? So, sa paggamit ng salamin on small corners and small hallways, ay mapapalaki natin ang mga spasyo na to. Magkakaroon ng optical illusion muli na medyo malawak ang bahaging ito ng ating tahanan. Another, napakaganda, maliban lang sa mga sala natin and mga hallway natin, maganda po ang pagkakaroon ng salamin malapit mismo right before the dining table. 'Di ba? Sabi ni Franz, dinodouble ang blessings. Nadodoble ang pagkain na nakikita sa hapagkainan. Nadodoble ang taong kumakain. Meaning to say, more blessings. Okay? More blessings ang magkakaroon tayo pag ang setup ng ating salamin ay nandun mismo sa harap ng dining table. Kaya maraming mga malalaking bahay, mga mayayaman who really consulted the feng shui, naglalagay ng malalaking salamin. Sometimes they would put on the dining area ceiling to floor, ganon kalaki na salamin or mirror. Iwasan lang natin kasi may mga maliliit na bahay, dining area, and then sa harapan ng salamin, andun yung stove, andun yung lababo. Iwasan natin yun ha. Kung ganon ang pagkakaset up ng inyong tahanan, wag na lang kayong maglagay ng salamin sa dining area. Ito pakatandaan ha, dapat hindi nagre-reflect sa salamin ninyo. Okay? Yung mga bills na, kasi may mga tahanan, you know, the Filipino typical home, na yung mga bills ng tubig, para hindi natin nakakalimutan ay nagkakaroon tayo ng nilalagyan ng pako ang wall or parang hanging range or hanging rack. Tapos, dun sinasabit yung mga bills, tubig, kuryente, ano pa ba, internet, para hindi nakakalimutan, dun sinasabit. Huwag tayong maglalagay ng salamin sa harapan noon. Yung nare-reflect yung bills. Because bills is mga bayaran. It is considered as liabilities and obligation. It's not a blessing. Papalabas yan na pera. Okay? Pag sinabi nating open fires, mga stove, mga kalan, oven, okay? Huwag na mare-reflect ng ating salamin. Makikita mo doon, pagharap mo sa salamin, makikita mo doon ang stove, makikita mo doon yung oven, makikita mo doon yung, para sa mga nasa abroad, yung chimney ninyo, yung just to warm up your house, iwasan nyo po yun, okay? And also, mga old newspapers, mga tambak ng kalat, mga gamit na hindi nyo na ginagamit, yun ang nare-reflect ng salamin, iwasan nyo po yun, okay? Because that is dinodoble, ulitin ko, dinodoble nito ang negative energy, dinodoble nito yung mga liabilities, dinodoble yung babayaran natin. Pag open fire naman, dinodoble nito yung fire energy na magiging imbalance or madidisbalance ang energy sa tahanan natin. We have 5 elements, okay? Pag nasosobrahan ng fire element, hindi yun maganda. Kaya, let's minimize the fire element. And never reflect a stove, an oven, doon sa salamin. Huwag maglalagay ng salamin sa harapan ng mga stove, ng lababo. Yan. Another, tanggalin nyo na. Palitan nyo na. Okay? Kung makakakita kayo ng basag na salamin, whether it's a small, karamihan dito yung mga kababaihan, kahit basag na yung salamin na nasa loob ng bag nila, yung dala-dala ninyong salamin sa bag papunta sa trabaho o sa eskwela, kahit basag na yun,
ginagamit pa rin. No, that's not a good thing. You are doubling again the negative energy sa buhay mo. Same thing sa mga malalaking salamin natin sa loob ng tahanan. Ipatanggal nyo na, palitan nyo na, magtiis muna kayo ng ilang araw na walang salamin. Kung may crack yung salamin ninyo, kahit maliit pa yan, tanggalin na yan, palitan nyo na yan. And also, okay, makinig mabuti kasi usong-uso ito ngayon, ha? Uso ito ngayon. Iwasan nyo po, okay, na magkakaroon kayo ng design na parang tiles ng mirror. It's just like a broken or a cracked mirror. Okay? Yung maliliit na tiles ng mirror, pinagdikit-dikit ninyo, ginawa nyong design, hindi po maganda yon. Kung maglalagay kayo isang malakihan na salamin, hindi yung paliit-liit at parang tiles. Okay? Kasi it is, and it will produce the same effect pag sa crack na salamin, sa basag na salamin. Okay? Uulitin ko, never allow a cracked mirror sa bahay ninyo, tulad din ng hindi gumagalaw at sirang relo. Tanggalin nyo yan. At huwag kayong magde-design kasi maraming mabibili sa Shopee na parang foil na kulay, parang salamin din yung itsura niya pero hindi siya babasagin, but it reflects, parang makikita mo yung sarili mo doon. Tapos sinlaki lang ng tiles tapos dinidikit sa wall para to create a design. Hindi yun maganda, okay? Na maliliit na tiles of salamin, hindi yun maganda. Palitan nyo yan. Kung maglalagay naman kayo ng salamin, make sure it's one big piece of salamin. Another, ito, diniscuss ko na to. Okay? Ang paglalagay ng mga salamin sa display cabinet natin sa ating mga tindahan. Halimbawa, you are selling cellphone. Tapos, di ba, glass, see-through, makikita mo glass yung pinagkakalagyan ng mga cellphone, o di naman kaya alahas yan, binibenta ninyo, o di naman kaya mga gamit sa bahay. So, mas maganda na yung background ng, or likod ng mga cellphone na yan is a mirror. Okay? Because it can reflect of products, it will reflect the product na doble, and yun, double the business, double the income. Yun ang purpose nun. Kaya kung makikita ninyo, may mga mall na mayroong malalaking salamin na nilalagay sila. In fact, may maganda ang salamin sa harap ng cashier kasi dinodoble yung pumipilang customer, dinodoble ang income na darating. Another na pwede nyo natin gawin, ito ha, may mga tahanan ako napuntahan na naglalagay ng salamin sa ceiling. Okay? Okay po, maglagay ng salamin sa ceiling, pero mayroon tayong mga rules. Unang-una, not on the bedroom. Hindi maganda maglagay ng salamin on the bedroom ceiling. Pangalawa, kung high ceiling tayo, malaki yung sala natin, malaki yung tahanan, or malaki yung dining table. Sabi ni Sir Franz, maganda maglagay ng salamin sa dining table. Tapos, nilagyan mo ang ceiling. Pero ang laki-laki na. Malaki na yung spasyo mo, malaki na yung lugar mo. Huwag nyo na. Huwag nyo nang lagyan ng may mirror ka pa sa wall, may mirror ka pa sa ceiling. That's over na yan, ha? Sobra-sobra na yon. So, pili ka lang, sa wall ba yan o sa ceiling? Pero, for those na malaki yung sala, malalaki yung dining area, I suggest na huwag nyo nang lagyan ng ceiling mirror. For those na mga dining area, and for those na yung mga sala nila, o yung home office ninyo ay maliliit, you can add a mirror ceiling para mapalaki ang lugar, parang malaki tingnan, lalawak ang spasyo ng dining area ninyo, or ng sala ninyo, or ng home office ninyo, kung may salamin sa ceiling. Alright? But not for those houses na malalaki na, high ceiling na nga kayo, maluwag na, tatlo na yung sala set ninyo, tapos maglalagay ka pa ng salamin sa ceiling. That's excessive energy. And excessive energy is not anymore healthy.
Alright? Sa mga maliliit na bahay, maliliit na condo unit, pwede kayong maglagay ng ceiling sa bahagi ng sala ninyo o di naman kaya sa bahagi ng dining area ninyo. Subscribe to my channel.